September 21, 1972. 51 taon mula nang ideklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang martial law sa bansa. I have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution of the Philippines. I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution. 51 taon rin ang lumipas na ihalal bilang presidente ng Pilipinas ang anak niyang si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sama-sama po tayong babagong muli. May indikasyon ba ang paggunita sa batas militar sa ilalim ng pamumuno ng isa na namang Marcos? Galit, Nakita mo itong Marcos siyempre, babalik sa alaala mo yung torture mo yan. Kukulo nga dugo namin dyan Kaya pinipilit namin, ano ba yan? Babalik na naman naman Marcos. trauma, Parang gusto kong sumigaw na pag-alala sa pang-aabuso. Tao naman ako, bakit ganyan ang ginawa nila? Nakaukit na sa isip hindi lamang ng mga biktima, kundi pati ng mga ordinaryong Pilipinong nakikiisa sa pakikipaglaban, ang masalimuot na memoryang dulot ng martial law. Nitong Huwebes, iba't ibang grupo at institusyon ang nakiisa sa pag-alala sa anibersaryo ng martial law. Ang Malacanang, kung saan isang panibagong Marcos ang nakaupo, tahimik lang. Ano na ngayon ang mga nakaabang para sa bawat Pilipino sa bansa? Ayon mismo kay Marcos, United States after exile, when we were first allowed to combat, the political issue was Marcos. And for us to defend ourselves politically, somebody had to enter politics and be in the political arena so that at least not only the legacy of my father, but even our own survival required that somebody go into politics. nitong September 11 naman ay sinabi ni Marcos na inilaban ng kanyang ama ang peace and order sa bansa noong namumuno ito. my father. For the peace and order that he fought and stood for, the development that he inspired our own citizens to build, and the dreams that he left in the hearts of many, he remains a true Filipino and Ilocano icon. Hindi raw diktador ang kanyang ama at itinangging binaluktot ng kanilang pamilya ang kasaysayan. Pumutok rin ang issue tungkol sa DepEd Memorandum na nakatakdang i-revise ang Grade 6 Araling Panlipunan subject sa bagong matatag curriculum. Mula sa paksang diktadurang Marcos ay diktadura na lamang. Sa isang taong pamumuno ni Bongbong Marcos, iba't iba ang paraan ng kritikal na pagsusuri ng mga Pilipino sa kanyang administrasyon. Sa ngayon, patuloy ang pakikiisa ng iba't ibang grupo sa pakikipaglaban sa karapatang pantao, opresyon, tabinging justice system at pag-alala sa mga pinatay, tinorture at kinulong noong panahon ng martial law.